Sa bayan ng Anilao nakatira si Mang Jose. Kasama nito ang kanyang apo. Wala na ang mga magulang nito dahil sa kagagawan ng isang gabunan. Buntis noon ang ina ni Ben sa pangalawang anak nito nang salakayin ang bahay nila. Sa ginawa ng gabunan sa magulang ng bata ay abot langit ang galit ng matanda sa mga nilalang. Hindi niya halos matanggap ang sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Napatay din ang ama ng bata dahil mas pinili nitong iligtas si Ben mula sa kamay ng gabunan. Nasa 2 taon pa noon ang bata nang bawian ng buhay ang mga magulang nito. Sinisisi ni Mang Jose ang sarili. Palagi niyang iniisip na kung sana'y nakinig lang siya sa pakiusap ng anak na bukas na siya umuwi sa Anilao, baka nailigtas pa niya ang mga ito. Agad siyang bumalik sa bayan ng Banate nang mabalitaan niya ang sinapit ng mag-asawa. Nanlumo siya sa kanyang nadatnan. Wakwak ang tiyan ng kanyang anak at ang asawa naman nito ay nakabitin sa kisame at nawawala rin ang mga laman loob nito. Nakatitiyak siya na ang sanggol sa sinapupunan ni Shane ang pakay nito. Tinanong ni Mang Jose ang isa sa mga kapitbahay nila Shane at Daniel kung alam ba nito kung sino ang pumaslang sa mag-asawa. Umiling lang ito pero bago pa nakaalis si Lolo sa kanyang harapan ay sinabi nito na kumusyon lang ang kanyang narinig nung tanghaling iyon. Maliban doon ay wala na. Habang nasa malalim na pag-iisip si Mang Jose nang may marinig siyang isang iyak ng bata. Hinanap naman ng mga imbestigador ang pinagmumulan ng iyak at napagtanto nila na galing ito sa loob ng baul. Binuksan ng matanda ang baul at tumambad sa kanila ang bata na nakangiti. Kinarga ito ni Mang Jose at saka bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Inilagay na ang mga bangkay sa ambulansya upang masuri ang mga labi. Alam na ng matanda na gabunan ang may gawa noon sa mag-asawa. Dahil ang gabunan ay walang pinipiling oras kung sumalakay. Hindi ito tulad ng ibang aswang na sa gabi lang nambibiktima. Ang gabunan ay nambibiktima din kahit na umaga o tanghali. Karaniwang dito itinatali ang biktima sa puno ng saging at magpapadala ng kahawig ng biktima na magpapanggap na may sakit pagka-uwi. Ito ay para linlangin ang pamilya ng kanilang pakay at upang hindi sila paghinalaan saka nito gagawin ang binabalak. Bago inihatid sa huling hantungan ang mga ito ay nangako si Mang Jose na igaganti niya ang mag-asawa. Panay ang iyak ni Ben na para bang alam nito na hindi na niya makikita ang mga magulang. Si Mang Jose din umiiyak. Natapos ang libing sa tulong ng mga kapitbahay at ilang mga kamag-anak ay sa wakas malinis na din ang bahay. Ibinilin muna ni Mang Jose si Ben sa kanyang kapatid na si Aling Josepa. Babalik siya sa bahay ng yumaong anak upang maghanap ng mga bakas na tutugma sa pumaslang sa mga ito. Alam ni Aling Josepa ang nais gawin ni Mang Jose kaya pinayuhan niya ito na mag-ingat. Kinabukasan maaga itong lumisan patungo sa bayan ng Banate. Sumakay siya ng bus na maghahatid sa kanya patungo sa lugar. Mag-aalas 9 ng umaga nang marating niya ang bahay nila Shane at Daniel. Pumasok siya sa bahay at tumambad sa kanya ang mga nagkalat na gamit ng mag-asawa. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito at binaon ang mga basag na gamit. Inilagay ni Mang Jose sa ayos ang mga gamit sa sala at sa kusina. Nang makita niyang maayos na at malinis,
at saka sinunod niyang linisin ang silid ng mag-asawa kung saan pinaslang ang mga ito. Katulad sa labas, nagkalat din ang mga gamit sa silid. Pinulot ni Mang Jose ang mga unan sa sahig, saka inilagay sa bangko. Winalisan niya ang maliit na papag, saka inilagay sa basura ang mga butas na unan. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa labas ng bahay at sinunog. Winalis din ni Mang Jose ang bakuran ng bahay. Matapos maging abo ang mga basura ay bumalik na ang matanda sa loob. Maigi niyang tinigdan ang bawat sulok ng bahay. Nakita niya ang mga kalmot sa dingding at sa mga upuan. Habang tinitignan niya ang buong silid ay hindi sinasadyang nahulog ang bola ng tennis na nakalagay sa ibabaw ng kabinet. Gumulong ito sa ilalim ng papag. Yumuko si Mang Jose at pilit na inabot ang bola. Umusog siya ng konti upang maabot ito. Saktong nakuha niya ay may napansin siyang matulis na bagay. Pinulot niya ito at lumabas sa ilalim ng papag. Maigi niyang tinignan ito at napakunot noo siya nang mapagtanto na isa itong mahabang kuko at may nakapalupot na 3 mahabang buhok. Alam ni Mang Jose na hindi siya nagkamali. Napangiti siya at sinabi sa sarili na maigaganti ko na kayo. Minadali ng matanda ang paglilinis, saka bumalik agad siya sa anilaw. Pagdating niya ay agad niyang inihanda ang mga gamit niya sa pangkukulam. Ayaw na sana ni Mang Jose na mangkulam. Subalit kailangan niyang gawin ito para sa anak niya, para sa kanyang 2 apo at para sa kanyang manugang na lalaki. Inihanda ng matanda ang maliit na manika. Mayroon din siyang karayom at tubig na may langis na nasa palayok. Inilagay niya sa maitim na tela ang buhok at kuko. Kampante si Mang Jose na hindi kay Shane ang buhok dahil maiksi lang ang buhok ng kanyang anak. Sinindihan ni Mang Jose ang 5 itim na kandila. Nagsimula siyang mag-orasyon habang initatali ang buhok sa manika. Sa may tiyan naman ng manika, inilagay ni Mang Jose ang kuko. Kasabay ng orasyon, marahang tinusok neto ang tiyan ng manika. Nagpatuloy ito sa kanyang karunungan lihim. Maya-maya ay kumulo ang tubig na nasa palayok. Inilapag muna ni Mang Jose ang manika at saka inilagay palapit ang palayok. Muli siyang nag-orasyon at pinagpatuloy ang pagtusok ng karayom sa manika. Patuloy pa rin pagkulo ng tubig kahit wala naman itong apoy. Nag-orasyon pa rin siya habang inaabot ang maliit na bote. Muli niyang inilapag ang manika at saka inilabas ang isang ipis sa bote. Hinawakan ni Mang Jose ang ipis at saka binulungan. Inilapag niya ang ipis at dahan-dahan itong lumipad papalayo. Kung titignan ay parang ordinaryong ipis lang ito, subalit ito ay nababalutan ng maitim na mahika. Muli na namang kinuha ni Mang Jose ang manika at tinusok muli ito ng karayom. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na boses. Nanggaling ito sa palayok na may tubig. Tinignan ni Mang Jose ang palayok ngunit wala namang mukha na makikita sa loob nito. Tanging boses lang ang kanyang narinig na nagsasalita. Nababanaag niya ang galit ng boses nito. Patuloy lang si Mandoming sa pag-oorasyon. Hindi siya nagpatinag sa mga nag-uuyam netong tawa. Matapos ang orasyon ay saka pa lamang kinausap ni Mang Jose ang nilalang. Tinanong niya kung ano ang pangalan nito pero sa halip na sumagot ay tinawanan lang nito ang matanda. Nang hindi pa rin ito sumasagot
ay binalaan na ni ito na pipilipitin na niya ang leeg ng manika nang sa ganon mamamatay na ang nilalang. Tumalab naman ang panakot ni Mang Jose sa nilalang dahil sa wakas ay nagsalita ito. Pero sa halip na sabihin nito ang pangalan ay bigla din itong nag-orasyon. Nabigla ang matanda sa ginawa nito subalit hindi siya nagpatinag sa nilalang. Nagkaroon ng paglalaban ang dalawa. Labanan ng orasyon ng mangkukulam at ng gabunan. Pareho silang hindi nagpapatalo hanggang sa dumugo ang ilong ni Mang Jose. Kasabay nito ang pagkabiyak ng palayok. Mabuti na lang at maagap na nakahawak sa mesa ang matanda kaya hindi siya tumilapon. Bago mawala ang boses ay nag-iwan ito ng katagang, "Hindi pa tayo tapos." Hindi niya mapapatay ang nilalang kung hindi niya malalaman ng pangalan nito. Nag-isip siya ng paraan upang mabitag ang gabunan at nang maiganti na niya ang mag-asawa at ang kanyang apo. Lumipas ang mga buwan at hindi na muling nagparamdam ang gabunan. Magpasaganon pa man, hindi pa rin naging kampante si Mang Jose. Malakas ang kutob niya na babalikan siya at maaaring may mga kasama na itong ibang mga gabunan. Hinahasa ni Mang Jose ang punyal at kahit saan man siya magpunta ay palagi niya itong dinadala. Unti-unti na ring lumalaki si Ben. Hindi naman siya nahirapan sa pag-aaruga sa bata dahil katuwang niya si Aling Josepa at ang kanyang mga pamangkin. Mapipilang lang sa daliri ang mga araw na kasama niya ang bata. Palagi kasi itong nasa bahay ni Aling Josepa. Nagulat na lang si Mang Jose nang isang araw nagsalita na ang apo niya. Sa paglipas ng buwan ay magtatatlong taon na ang bata. Napakabilis talaga ng panahon. Sa edad niya ay marunong na itong magtanong tungkol sa mga magulang nito. Ayaw naman biglain ni Mang Jose si Ben kaya ang tanging naisagot niya ay maiintindihan mo rin paglaki mo. Tumango naman ang bata na parabang nakakaintindi na. Masaya si Mang Jose na makita ang saya sa mukha ng apo. Tuwang-tuwa si Ben nang makita ang Lola Josepa niya na may dalang malaking cake. Agad niyang sinalubong ang kanyang lola. Nakasunod naman si Mang Jose sa apo. Sa kasagsagan ng salo-salo ay may isang matandang lalaki ang lumapit kay Ben. Mababakas sa mukha ng matanda ang tuwa sa bata. Inabot ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa bata at walang pag-aatubiling tinanggap ito ni Ben. Walang kamalay-malay si Mang Jose sa nagaganap. Abala kasi sila ni Aling Josepa sa pagbabarbecue. Matapos magluto ay iniwan sandali ni Josepa si Mang Jose. Pinuntahan neto si Ben upang mahipan na nito ang cake at nang makakain na ang kanilang mga bisita. Inimbitahan nila ang mga bata sa kanilang lugar upang sa ganun ay matuwa naman ang kanilang apo. Nang puntahan niya ang kinauupuan ni Ben at nagtaka siya na wala doon ang bata. Inilibot niya ang paningin ngunit wala talaga ang bata. Hindi muna pinaalam ni Aling Josepa kay Mang Jose na nawawala si Ben. Pinuntahan muna niya ang mga naglalarong bata at nagtanong-tanong na rin kung may nakakita kay Ben. Subalit walang nakakita sa bata kahit ni isa. Bumalik siya kay Mang Jose at ipinaalam na nawawala ang kanilang apo. Nabitawan ni Mang Jose ang pinggan na may lamang barbecue. Nagmamadali itong pumunta sa kinauupuan ni Ben pero wala talaga doon ang bata. Pumasok siya sa bahay. Nagpapakasakaling naroon lang ito sa kanyang silid. Nakasunod lang si Aling Josepa sa kanyang kapatid. Binuksan niya ang silid ng kanilang apo pero wala pa rin doon ang bata.
Nanghihinang napaupo ang dalawa sa upuan. Umiiyak na si Aling Josepa habang si Mang Jose ay nag-iisip kung saan pa po pwedeng pumunta si Ben. Tiyak niyang hindi ito lumabas ng gate dahil nakasara pa rin ito. Tumayo siya at naglakad papunta sa likod ng bahay. Sumunod pa rin sa kanya ang kapatid. Malawak ang likod ng bahay dahil may hardin ito. Nakakonekta ang hardin sa may ilog. Kung hindi mo sasadyain, nahawiin ang malalapat na dahon ng mga gabi, ay hindi mo malalaman na may daan ito palabas ng bakuran ng bahay. Pinuntahan ni Mang Jose ang daan at tumambad sa kanilang dalawa ni Aling Josepa ang nagkalat na dugo. Nagmamadali nilang sinundan ang mga bakas. Kabado silang nagmamadali sa paglalakad. Narating nila ang labasan at huminto na rin sila sapagkat hanggang doon lang ang patak ng dugo. Ngunit wala pa rin bakas ni Ben. Naglakad pa sila sa may unahan at doon nila nakita ang bata na umiiyak. Agad nila itong nilapitan at kinargan ni Mang Jose. Napansin ni Aling Josepa na may maraming dugo ang kamay ni Ben. Itinuro niya kay Mang Jose ang dugo. Ibinaba ng matanda si Ben at tinignan ang mga kamay. Maraming ang dugo at pati sa damit ng bata. Tinanong nito kung ano ang nangyari at may itinuro ito sa likod ng kumpol ng mga halaman. Si Aling Josepa na ang lumapit at hinawi ang mga halaman. Nagimbal ito sa nakita. Agad naman lumapit si Mang Jose. Tinanong niya kung anong nangyari. Itinuro lang ni Aling Josepa ang kaninang tinuturo ng apo. Marahang lumapit si Mang Jose sa mga halaman at doon nakita niya ang patay na pusa. Wakwak ang tiyan, wala na ang laman loob ng pusa. Hinawakan niya ang nakakaawang pusa at nakita niya na nabali din pala ang leeg ng kawawang nilalang. Habang sinusuri niya ito, ay may napansin siyang isang maliit na papel na nakaipit sa may tainga ng pusa. Kinuha niya ito at nakita niya na may nakasulat. Iniyukom ni Mang Jose ang kamao nang mabasa niya ang nakasulat. Nilamukos niya ang papel at itinapon. Nagtaka naman ang kapatid sa kinuilos ni Mang Jose. Niyaya ni Mang Jose ang dalawa na umuwi na dahil baka nagugutom na ang mga bisita at magtaka kung bakit wala sila doon. Nakauwi na silang tatlo sa bahay. Nilinisan muna ni Mang Jose ang apo habang si Aling Josepa ay inaasikaso na ang mga bisita. Sakto naman na ihanda na ang lahat ng pagkain ay lumabas na rin ang maglolo mula sa loob ng bahay. Lumapit ang isa sa mga anak ni Aling Josepa at tinanong siya kung bakit iba na ang suot ni Ben. Nadumihan kasi ang damit niya, wika ni Aling Josepa. Tumango ang kanyang anak at nagpaalam na rin ito na pupunta sa mga kaibigan sa kabilang lamesa. Pinayagan na ito ni Aling Josepa upang hindi na rin ito mag-usisa pa. Nakatayo na ang maglolo sa gitna na kung saan nakalagay ang malaking cake at iba pang pagkain at soft drinks sa lamesa. Nagkantahan ang mga bisita ng happy birthday. Matapos silang kumanta ay nag-wish muna si Ben bago inihipan ang kandila. Nagsipalakpakan naman ang lahat at isa-isang binati ang mga ito. May nag-abot din ng mga regalo na ikinatuwa naman ng inosenteng bata. Isa-isang lumapit ang mga bisita sa may lamesa upang kumuha ng pagkain. Dahil sa nangyari kanina ay bantay sarado na ni Mang Jose ang apo
upang hindi na maulit ang nangyari kanina. Dahil na rin siguro sa pagod ay maagang nakatulog si Ben. Marahan siyang inihiga ng kanyang lolo sa kama. Pagkatapos pinalitan niya ang damit ng apo upang maging komportable ang pagtulog nito. Lumabas na siya ng silid nang makitang mahimbing na ang tulog ng apo. Pinuntahan niya ang kapatid na abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Ang mga pamangkin naman ni Mang Jose ang naguhugas ng pinggan at nagwawalis sa mga kalat. Tinapik niya ang balikat nito nang makitang hindi siya napansin. Tinanong niya kung ano ba ang iniisip nito. Nilingon siya ni Aling Josepa at sinabi na may gumugulo sa isipan niya. Ano naman yun? Takang tanong ni Mang Jose. Yung nangyari kanina kay Ben, hindi kaya isa yung babala sa atin? Alam mo Josepa, yan din ang iniisip ko. Tiyak na isa yung gubunan, pero tinitiyak ko na hindi mangyayari ang binabalak niya. Mahaba nitong litanya. Siya nga pala, ano ba ang nakasulat sa papel at nagalit ka? Nakasulat doon na kukunin niya ang apo natin. Buhay daw ang aking kinuha, kaya buhay din ang magiging kabayaran. Bakit? May napatay o pinatay ka ba? Nakakunot noong tanong ni Aling Josepa. Oo, noong kabataan ko. Alam mo naman na sa pera umiikot ang mundo ko. Nagbago lang ang aking pananaw nung nagkaroon ako ng sariling pamilya. Ginamit mo ba ang pambabarang upang kumita ka ng pera? Gimbal na tanong ni Aling Josepa sa kapatid. Marahang tumango si Mang Jose. Pinagsisihan ko na ang aking pagkakamali. Napulag ako sa pera. Alam mo yung araw-araw kinakain ako ng aking konsensya dahil may napatay akong isang inosenteng bata. Nagimbal na lang ang kapatid sa narinig. Hindi niya inakala na naging ganito pala ang kanyang kapatid. Napailing na lang si Aling Josepa sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin na napatay mo ang isang inosenteng bata? Hindi ko naman akalain na bata pala ang pinababarang nila sa akin. Inutusan ko ang aking mga alaga na pasukin ang katawan ng taong pinababarang. Ang sabi kasi nila sa akin na isang manlalason ang aking babarangin at kapag napatay ko ito ay bibigyan nila ako ng malaking halaga. Binigyan nila ako ng isang hibla ng buhok. Buhok daw yun ang babarangin ko. Nalaman ko na lang na isang bata ang pinababarang sa akin nung magpagamot ito kay nanay. Pero huli na, bumigay na ang katawan ng bata. Nangako ang mga magulang nito na tutugisin nila ang may kagagawan sa kamatayan ng kanilang anak. Kaya ba pinapunta ka ni nanay sa ibang lugar? Ang sama mo. Alam mo, kaya tayo tinuruan ni nanay ng ganito upang maprotektahan natin ang ating pamilya. Hindi niya kailanman tinuro na gamitin ang itim na mahika sa masamang hangarin. Ngayon, baka natuntun ka na nila at magsisimula ng maningil gamit si Ben. Naiiyak na tura nito. Napayak si Mang Jose dahil naalala niya ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Huli na lang nalaman niya na hindi naman pala maglalason ang mga ito. Nais lang pala itong ipapatay ng sariling kapatid dahil alitan sa lupa at ang anak ang pinuntirya upang mapilitang lisanin ng mga ito ang kanilang pag-aari. Nagtagumpay ang balak ng mga ito pero si Mang Jose ay palaging binabangungot dahil sa pagkamatay ng walang muang na bata.
Anong plano mo ngayon? Hanggat hindi pa nito na isa kakatuparan ang paghihiganti, ay tiyak akong babalik ito. Hindi sa pinagtatakpan ko ang krimeng nagawa mo, pero ayaw kong madamay ang bata. Kaya tutulungan kita upang matalo ang nilalang. Sa susunod na Biyernes ay kabilugan na ng buwan at tiyak akong susugod ito sa araw man o gabi. Kaya dapat maghanda tayo habang may panahon pa. Nagpasalamat si Mang Jose sa kapatid para sa kapakanan ni Ben at kailangan muna niyang kalimutan ang nagawa noon. Saka na niya haharapin ang kapalit kapag natapos na ang banta sa buhay ni Ben. Alam niya ang gagamitin ng kung sino mang nilalang upang mapatay siya. Tanggap naman niya kahit mamatay siya. Ang importante na iligtas niya ang apo upang makapamuhay ito ng tahimik at normal. Nais niya sanang turuan ito ng kaalaman sa pangbabarang. Subalit nagdadalawang isip siya dahil baka maulit ang nangyari sa kapanahunan niya at ayaw niyang maramdaman ni Ben ang sinapit niya. Pinauwi na ni Aling Josepa ang mga anak at iba pang apo nito at siya naman ay nagpaiwan sa bahay ni Mang Jose. Tuwang-tuwa naman si Ben nang makita niya ang kanyang lola ng umagang iyon. Inalalayan siya ni Mang Jose upang hindi ito mabuwal at pagkatapos ay hinalikan ang apo. Abala na ang dalawang matanda sa paghahanda ng mga pangontra at bitag para sa gabunan. Ipinahatid ni Aling Josepa kay Ador ang lumang baul sa bahay ng kapatid. Si Ador lang ang palaging nasa bahay nila Aling Josepa dahil ang tatlo niyang anak ay nagtatrabaho. Si Ador ang bunso sa kanilang apat. Nakapagtapos ito ng kursong business management at mas piniling magtayo ng tindahan kaysa magtrabaho. Nais netong siya ang magkontrol sa kanyang oras. Nasa harapan lang ng bahay nila itinayo ni Ador ang kanyang tindahan. Sa gilid naman ng kanilang tindahan ay may refreshment cafe na siya pa rin ang namamahala. Hindi naman kalayuan ang bahay ng magkapatid, kaya madali siyang nakarating. Matapos maihatid ang utos ng kanyang ina, ay bumalik na agad ito sa kanila para asikasuhin ang kanyang negosyo. Samantalang si Aling Josepa naman ay binuksan na ang baul. Mabuti na lang at dinala ni Ador ang susi. Nakalimutan pa naman niyang sabihan ito. Nang mabuksan na ang baul ay tinawag na niya ang kapatid na abala sa paglalagay ng mga tinik ng pomelo at goma ng gulong sa silid nila ni Ben upang sa ganun ay madali niyang masindihan ang goma kung sakaling makakapasok ito sa loob at hindi kayanin ng kanyang kakayahang mangbarang. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang kapatid kaya saglit muna niyang iniwan ang ginagawa. Nakita niya ang lumang baul ng kanilang ina. Akala niya ay itinapon na ito. Nilapitan niya si Josepa na inilalabas ang itim na aklat. Sinabihan niya ito na sa bodega na lang ito ilagay at makapaglaruan pa ni Ben. Sumang-ayon naman si Aling Josepa. Binuhat nila ang baul at dahan-dahan nilang dinala sa bodega kung saan doon ginagawa ni Mang Jose ang ritual ng pambabarang. Marahan nilang inilapag ang baul sa semento at binuksan uli. Inilabas ni Aling Josepa ang mga itim na kandila, bungo, katas ng sili, asin na may maitim na aura, katas ng lemon at ang aklat na itim. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng galit at paghihiganti.
Inilapag naman ni Mang Jose ang mga ito sa maliit na altar. Akala ko tinapon mo na ang lahat ng gamit na naiwan sa atin ng yumaong ina. Tanong nito sa kapatid. Yun sana ang plano ko. Kaya lang, bago mawala si nanay, ay binilinan niya ako na wag kong itapon ang mga gamit na ito. Dahil darating daw ang panahon na kakailanganin natin ito. At tama si nanay. Dahil ngayon, kailangan talaga natin ito. Hindi mo ba nakalimutan ang mga tinuro ni nanay tungkol sa pambabarang? Siyempre hindi. Kaya nga lang huminto ako sa ganyang gawain nung nagkasakit ako. Pero kabaligtaran ang ginawa ko kesa sayo. Ikaw binabarang mo sila habang ako naman ay tagagamot ng binabarang. Kung mahirap ang mambarang, mas mahirap ang pagpapagaling nito. Sang-ayon ako sayo. Marami ka na bang napagaling? Medyo marami na rin. Yung iba gumagaling pero minsan may mga kulam na hindi na talaga gagaling kasi nagiging cancer na. Ginamot ko nga yung kaibigan na namayapa kong asawa. Gumaling naman siya. Marami nga siyang isinukang uod eh. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan ko na lang na patay na ito. At cancer ang ikinamatay. Stage 4 na. Buti at hindi nagalit ang pamilya niya sa'yo. Sa awa ng Diyos hindi naman. Nagpasalamat pa nga ang mga iyon sa akin dahil napalabas ko ang mga uod sa katawan niya. Bago ito namatay. Nakakaawa talaga ang sinapit ng taong yun. Marami kasi sa mga tao ang takot masapawan at nagagalit kapag nalalamangan sila. Napailing si Mang Jose sa narinig. Tama, maraming tao ang may ganyang pag-uugali. Ayaw malalamangan kapag nalagpasan mo ang estado niya, asahan mong may hindi magandang mangyayari sa'yo. Napukaw ang kanilang atensyon nang marinig nila ang pagtawag sa kanila ni Ben. Nasa kabilang silid ito naglalaro. Sabay na silang lumabas sa bodega at dumiretso na sa kinaroroonan ng bata. Nakita nilang may hawak itong walis at ginagawa pang pasungkit sa nakasabit na laruan. Inabot ni Mang Jose ang laruan saka ibinigay sa apo. Natuwa ito nang ibinigay sa kanya ang maliit na bola. Bumalik ito sa paglalaro sa basketball. Niregaluhan kasi ito ni Ador ng laruan na basketball nung kaarawan ni Ben. Masaya nilang pinanonood ang apo. Hindi nagtagal ay pinatigil na nila ito sa paglalaro dahil basa na ito sa pawis. Sumapit na ang hating gabi. Habang naghahapunan sila ay parang may nahulog sa kanilang bubungan. Nakakunot noong nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda. Hindi muna sila gumalaw maliban kay Ben na masayang kumakain. Narinig nila ang mahinang angil ng isang nilalang. Hindi nakatiis si Mang Jose kaya nilabas niya ito. Sa paglabas niya ay siya namang paglipad ng nilalang papalayo sa kanilang bubungan. Doon nakumpirma ni Mang Jose na may iba pang kasamahan ang gabunan. Maaari ding iba-iba ang lahi ng mga ito. Bumalik na siya sa loob. Sinalubong agad siya ni Ben na may pag-aalala sa muka. Lolo, saan ka po galing? Pautal na tanong nito. Sa labas lang apo, nagpapahangin lang ako sandali. Nakangiti niyang turan. O diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Tignan mo, pumasok na ulit ang iyong lolo. Nakangiti namang sabad ni Aling Josepa. Ngumiti na rin si Ben. Wala na rin ang pag-aalala sa mukha nito. Lumipas pa ang mga araw.
palagi pa ring nagpapakita ang nilalang sa ibabaw ng bubong, pero hanggang doon lang ito. Kaya kinaumagahan ay pinalagyan niya ng buntot pagi ang bubungan. Nakisuyo si Mang Jose sa kanilang kapitbahay upang mailagay ito sa bubungan. Upang hindi matanggal ay nagpalagay na siya ng pinatulis na kawayan at doon niya itinali ang buntot ng pagi. Pagkatapos ay ipinako na ito sa ibabaw ng bubungan. Sumapit na ang araw ng kabilugan ng buwan. Chinek lahat ni Mang Jose ang mga inilagay niyang bitag sa loob at labas ng bahay. Samantalang si Aling Josepa naman ay inihanda na ang mga kulang sa pambabarang. Si Ben naman ay nasa silid mahimbing na natutulog. Sinamahan ito ni Aling Josepa at si Mang Jose naman ay bumalik sa bodega. 11:00 na ng gabi. Nagkakagulo ang mga aso sa labas ng bahay. May mga umaalulong na rin. Sinilip na ito sa siwang ng bintana at nakita niya na nakaharap ang mga aso sa kanilang bahay at ang iba ay nakaharap sa may madilim na bahagi ng damuhan. Dahil sa ingay ay nagising si Ben. Pupungas-pungas itong lumapit kay Aling Josepa sa may bintana. Napalingon naman ito sa bata. "O Ben, itong bata to talaga oh. Halika, bumalik na tayo sa kama at nang makatulog ka uli. Hating gabi pa, masama sa kalusugan ng bata ang hindi nakakatulog ng 8 oras. Pero Lola, natatakot po ako sa mga aso sa labas." Pautal-utal nitong wika. "Huwag kang matakot, iho. Nandito naman kami ng lolo mo. Hindi ka naming hahayaan na may mangyari sa'yo. Matulog ka na ng mahimbing at bukas maaayos na ang lahat." Tumango naman ng bata at ipinikit na nito ulit ang mga mata. Samantalang si Aling Josepa ay patuloy na nakikiramdam sa labas. Masama ang kutob niya sa gabing ito. Pakiramdam niya ay may malalagutan ng hininga. Upang makasiguro sa kaligtasan ng bata ay pinili niyang dalhin ito sa bodega. Nang sa ganon ay matulungan na rin niya si Mang Jose kung sakali. Siniguro muna niya na mahimbing na ang tulog ng apo bago niya ito dahang-dahang binuhat. Hindi na niya nilak ang pinto ng silid sapagkat kampante naman siya na hindi ito makakapasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa bodega, nadatnan niyang nagdarasal na si Mang Jose. Hindi na niya ito ginambala. Inihiga niya si Ben sa isang maliit na papag. Mabuti na lang at naisipan niyang kaninang lagyan ito ng kutsyon kaya komportable ang apo sa pagtulog. Matapos niyang maihiga at kumutan ng bata ay inilak na niya ang pinto ng bodega. Tumabi siya kay Mang Jose sa may altar. Tulad nito nakaluhod din siya. Inilabas din niya ang kanyang pamaham. Isa itong maliit na kawayan. Sa loob nito ay may ipis, uod at gagamba tulad ng kay Mang Jose. Hindi din ito tunay na hayop, kundi isa itong masamang espiritu na nahuli ng kanilang ina na mambabarang. Pinakain muna niya ang mga hayop bago niya gamitin ang pamaham. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kinaroroonan ng apo at saka binigkas ang orasyon sa Latin. Ito ay upang hindi nito mahanap ang amoy ni Ben. Matapos niyang gawin ito ay muli siyang bumalik kay Mang Jose. Tinignan niya ang orasan sa may dingding. Saktong 12:00 na ng hating gabi.
Dinig na nila ang mga malalakas na tahulan at alulong ng mga aso sa labas na binubuntutan ng makahindik palahibong alulong mula sa malayo na ibig sabihin ay malapit lang ang mga ito. Biglang may kumabog sa may bintana ng bodega. Tumayo siya at sinilip niya ito sa maliit na butas. Kitang-kita niya ang kakaibang nilalang na nakalambitin sa sanga ng puno, katapat ng kanilang kinaroroonan. Humuni ito na animoy tinatawag ang mga kasamahan. Hindi nagtagal at may mga nagsidatingan pang iba't ibang uri ng mga aswang. Umatungal ito habang mabalasik ang mga mapupulang mata na nakatingin sa kanilang bahay. Nagtaka siya kung bakit hindi ito sumalakay hanggang sa may dumating na isa pang aswang. Tinitigan niya ito ng maigi at napagtanto niya na ito ang leader ng mga aswang. Umatungal ito ng pagkalakas at nagliparan ang mga aswang papunta sa kanilang bahay. Doon niya napagtanto na gabunan pala ang leader nila dahil hindi ito lumilipad at saka pagkakaalam niya isang beses lang ito kumakain ng tao sa isang taon. Nagmamadali siyang pumunta sa kinalalagyan ng mga koneksyon ng mga bitag. Si Aling Josepa ang nakatoka sa mga bitag. May pinindot siyang boton at saka biglang nasunog ang mga dahon ng kalamansi sa labas. Umatras ang ibang aswang at galit na umatungal. Sa kabilang banda, hindi pa rin nakapasok ang ibang aswang sa loob ng bahay dahil sa mga nagkalat na pangontra at dahil na rin pinipigilan ng orasyon ni Mang Jose na hindi makapasok ang mga ito. Lumabas si Aling Josepa sa bodega at nagmamadaling pumunta sa silid ni Ben. Sinindihan niya ang mga goma ng gulong at inihulog sa labas. Pati na rin ang mga goma ng gulong sa iba pang parte ng bahay ay sinindihan na rin niya. Bumalik siya sa bodega at nagmamadaling nilak ang pintuan. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya naisarado ng maigi ang bintana ng silid ni Ben. Sumilip muli siya sa maliit na butas, ngunit wala na ang gabunan. Maya-maya ay narinig niya ang mabibigat na yapak sa itaas ng bahay. Huminto si Mang Jose sa pag-oorasyon at humingi ng tulong kay Aling Josepa. Hindi sila nagpatinag kahit na nakakaramdam sila ng takot. Sabay nag-orasyon ang magkapatid. Habang nag-oorasyon ang mga ito, ay gumamit ng pamaham si Aling Josepa. Kumuha siya ng isang ipis at tinalian ng puting sinulid ang isa sa mga paa ng ipis bago niya ito inorasyonan. Pagkatapos ay pinalaya niya ito. Lumabas ito sa pinakailalim ng pintuan. Nagpatuloy sila sa pag-oorasyon. Pumunta naman ang ipis sa mga aswang na nasa loob ng bahay. Pinuntirya nito ang lider ng mga aswang. Dumapo ito sa ulo ng gabunan at kumagat ng isang hibla ng buhok at lumipad ito pabalik kina Aling Josepa. Nang makabalik ang ipis sa kanila, ay nakita ni Aling Josepa na naging pula ang sinulid. Sabihin na nagtagumpay ito sa kanyang inutos. Kinuha niya mula sa ipis ang buhok at ibinigay kay Mang Jose. Kinuha niya ang manika at inilagay ang buhok ng kanilang kaaway at binigkas ang mga katagang pampahina dito. Matapos bigkasin ang mga kataga ay inilagay niya ang manika sa loob ng kanyang pamaham at kontrolin ang mga insekto upang mapukaw.
Ang manika ay hindi lamang basta manika, kundi ito ang magsisilbing kaaway ni Mang Jose. Narinig na naman nila ang atungal ng gabunan, tanda ng nasasaktan ito. Hanggang sa hindi nito makayanan ang sakit sa katawan, kaya nagsalita ito. "Pagbabayaran mo ang pagpaslang sa aking anak. Hindi ako papayag na hindi ko mapatay ang iyong apo. Napatay ko na ang iyong buntis na anak, pati na rin ang manugang mo. Kaya nararapat lamang na patayin ko rin ang iyong apo upang maramdaman mo ang hirap na nararanasan ko." Wika nito sa matandang boses. Hindi agad nakahuma si Mang Jose. Ganon din si Aling Josepa. Hindi nila lubos maunawaan ang revelasyon ng gabunan. Ibig sabihin, bunga ng paghihiganti ang sanhi ng kamatayan ng kanyang anak, apo at manugang, at ngayon si Ben ang isusunod nito. Hindi nila namalayan na napahinto na sila sa pag-oorasyon. Kinuha ito ng pagkakataon ng gabunan upang makapasok sa loob. Winasak agad nito ang pintuan ng bodega. Napalingon silang dalawa sa pintuan nang marinig ang pagwasak. Ngayon, naintindihan na ni Mang Jose at Aling Josepa na hindi lang ito basta gabunan. May kakayahan din itong kontrolin ang orasyon ng mambabarang. Pagkapasok pa lang nito sa loob ng bodega, ay agad silang napatakip ng ilong dahil sa masangsang na amoy nito. May nakakadiri itong itsura at tumutulo ang laway nito. Umatungal ito sa kanilang harapan at nagpalinga-linga nang makita ang hinahanap, ay mabilis itong lumapit. Hahawakan na sana ng gabunan ang natutulog na si Ben, pero agad na umarang si Mang Jose. Panay ang orasyon niya sa nilalang hanggang sa namalipit ito sa sakit. Napaluhod ito sa sahig habang tinatakpan nito ang tenga. Nasa ganon itong posisyon nang humalakhak ito. Hindi naman pala ito nasasaktan. Nahawakan nito si Mang Jose at kinalmot sa may dibdib. Napaigik ito sa sakit na naramdaman. Nagtamo siya ng malalim na sugat pero hindi pa nakontento doon ang gabunan. Mas lalo nitong binilisan ang pagkalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Mang Jose. Nasugatan na rin pati ang mukha nito. Abala ang gabunan sa pagkalmot kay Mang Jose nang bigla itong salakayin ng mga lumilipad na ipis. Pumasok ang mga ito sa tenga ng nilalang at ang iba ay sa bibig na dumaan at butas ng ilong nito. Si Aling Josepa pala ang kumukontrol sa mga ipis. Hawak nito ang pamaham ng mga hayop habang may inuusal itong dasal. Napaatras ang nilalang sa kinaroroonan ni Mang Jose at Ben. Umatungal ang gabunan at nasigdatingan ang iba pang mga aswang sa bodega. Napapalibutan na sila ng mga ito. Nakita ni Mang Jose ang sitwasyon ni Aling Josepa. Alam niyang hindi nito kakayanin mag-isa ang mga nilalang. Siguradong mamamatay ito kung hindi siya tutulong. Kahit nahihirapan ay pilit na bumangon si Mang Jose. Sumandal siya sa higaan ni Ben. Ginamitan niya ng natitirang lakas upang iligtas si Aling Josepa sa mga aswang. Ipinikit niya ang mga mata at nag-usal ng dasal gamit ang ibang salita. Biglang dumugo ang ilong ng mga ito, pati na rin ang mga mata ng nilalang. May lumabas din na mga uod dito. Ang iba ay sumuka ng dugo at nawalan ng buhay. Nakita ng gabunan ang nangyari sa kanyang mga kasamahan.
pilit itong tumayo. Pero sadyang napuruhan ito sa ginawa ni Aling Josepa. Ang mga aswang na hindi masyadong napuruhan ang humarap sa kanilang magkapatid. Tinanggap na rin niya kung sakaling mamamatay siya, basta ligtas lang si Aling Josepa at si Ben. Patuloy pa rin siyang lumalaban kahit ang totoo ay hinang-hina na siya. Nakita nila Aling Josepa at Mang Jose na iniligtas ng 2 tiktik ang gabunan, pero wala na siyang lakas upang pigilan ito. Samantalang si Aling Josepa ay hinirap pa nito ang naiwang isang aswang hanggang sa bumigay ito. Sumuka ng dugo ang aswang na malakat. Tulad ng gabunan ay hindi rin ito nakakalipad, pero nagtataglay ito na mabilis na kilos. Ngunit hindi nito kayang sugpuin ang orasyon ni Aling Josepa at Mang Jose. Inilabas ni Aling Josepa ang punyal na nakaipit sa itim na aklat. Umusal siya ng dasal habang nakataas ang punyal. Lumapit siya sa nakahundusay na aswang. Bago niya itinarak ang punyal sa puso ng aswang na malakat, ay nasulyapan niya ang paghinto ng gabunan at ng mga aswang na tumulong dito upang makatakas. Nang maitarak na niya sa dibdib nito, ang punyal ay umatungal ang gabunan at ang mga nakaligtas na kasamahan nito. Sa tulong ng mga aswang na lupad ay nagawa ng mga ito na makatakas. Subalit pinasnod ni Aling Josepa ang natitirang insekto sa pamaham ni Mang Jose. Pasikat na rin ang araw at ang mga namatay na aswang ay nasunog at naging abo. Tinawagan ni Aling Josepa ang mga anak upang samahan siya sa ospital at nang may magbantay din kay Ben. Pagdating nila sa ospital ay agad silang inasikaso ng mga doktor. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang mga sugat ni Mang Jose. Nagtanong pa ang mga doktor kung saan ito nakuha ang sugat. Sinabi na lang ni Aling Josepa na nahulog ito sa puno at tumama ito sa mga sanga ng kahoy. Pinayuhan sila ng doktor na hindi muna pwedeng iuwi si Mang Jose dahil may mga iniinom pa itong mga gamot at kailangan din itong ipahinga ang nabugbog na katawan. Sumang-ayon naman sila. Napanatag na rin naman si Mang Jose dahil may mga nagbabantay naman kay Ben. Nawalan na kasi siya ng malay kaya hindi na niya alam na nakatakas pala ang gabunan at ang ibang mga kasamahan nito. Tiyak nilang mas lalong hindi titigil ang mga nilalang hanggat buhay sila at si Ben. Lalo na at marami sa mga kasamahan ng gabunan ang kanilang napaslang. Nanatili si Mang Jose sa ospital ng 1 linggo. Tuwing umaga si Aling Josepa ang nagbabantay sa kanya at si Ador naman ang magbabantay sa kanya tuwing gabi. Hindi na nila sinabi sa mga ito ang totoong nangyari ng gabing iyon. Tanging sagot lang nila sa tuwing nagtatanong ang mga ito ay may malaking aso ang nakapasok sa bahay. Kaya nagpambuno sila nang sa ganon ay hindi na mag-alala ang mga ito. Nakalabas na rin si Mang Jose sa ospital. Agad siyang sinalubong ng yakap ni Ben na tinanggap naman niya ng walang pag-aalinlangan. Umiiyak pa ito habang nakahawak sa leeg ni Mang Jose. Iginiya niya si Ben papasok sa kusina at doon tumambad sa kanya ang maraming pagkain. Muntik niyang nakalimutan na kaarawan pala niya ngayon. Dahil sa naganap nitong mga huling araw at ang pagka-ospital niya, ay muntikan na talagang makalimutan ni Mang Jose na 65 years old na siya ngayon. Nagpasalamat naman siya sa kanyang pamilya dahil palagi itong nandyan sa kanyang tabi.
sa kanyang kapatid na si Aling Josepa na palaging bukas na magbigay ng tulong sa kabila ng nangyari sa kanilang nakaraan. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain na nakaahin sa mesa. Pansamantala nilang kinalimutan ni Aling Josepa ang nangyari at ang mangyayari pa lang. Saka na lang nila pag-iisipan ang mga susunod na hakbang upang tuluyan ng mapuksa ang mga nilalang. Sa ngayon, hahayaan muna niya ang sarili na panandali ang sumaya. Dahil bukas tiyak niyang bagong pagsubok na naman ang kanilang kakaharapin ni Aling Josepa. Pero hindi sila magpapadaig. Lalaban sila hanggang sa huling hininga. Kinabukasan, nagpaalam na si Aling Josepa na uuwi na sa kanila upang tulungan si Ador sa negosyo nito. Dahil aalis ito papunta sa Davao. Magtatayo din si Ador ng business doon sa nabili niyang lupa, ngunit kailangan muna niya itong makita ng personal. Nais na isama ni Aling Josepa ang kapatid at si Ben. Subalit hindi ito pumayag dahil magkukumpuni pa ito ng mga sirang gamit dulot ng nangyari. Naintindihan naman ito ni Aling Josepa kaya tumuloy na siya. Bibisita na lang ito kapag nakauwi na si Ador galing Davao. Pagkaalis ng kapatid ay agad niyang sinimulan ang mga gawain. Si Ben naman ay nandun sa sala nanonood ng cartoons. Katatapos lang nilang mag-agahan kaya naman hinayaan na niya itong manood. Pumasok muna siya sa silid nila Ben upang ayusin ang natanggal na bintana. Kinuha niya ang martilyo at mga pako sa kabinet ng lababo. Sinimulan na niya itong ayusin. Dinoble na rin niya ang mga lock ng bintana. Nang masiguro niya na matibay na ang bintana, ay ang pintuan naman ng kusina ang kanyang inayos. Habang papunta doon ay madadaanan niya ang hagdanan patungo sa bodega. Napailing siya sa nakita. Wasak ang pintuan ng bodega at ang loob nito ay parang dinaanan ng bagyo sa kalat. Dumiretso na siya sa kusina. Bukas niya ipapaayos ang bodega. Naisipan niyang magpatulong na lang sa mga tambay sa kanto. Mabilis ang kanyang mga kilos habang inaayos ang mga butas sa kusina at pati na rin ang nasirang pintuan. Lumipas ang mga araw at wala nang gumagambala sa kanila. Wala na rin ang mga atungal na maririnig tuwing gabi. Naging kampante na rin si Aling Josepa, pero hindi si Mang Jose. Iba rin talaga ang kutob nito. Subalit hindi na niya pinaalam pa sa kapatid. Hanggat buhay ang mga nilalang ay hindi siya makakampante. Lumipas ang ilang buwan at patuloy pa rin ang katahimikan na kanilang nararanasan. Unti-unti na rin napapanatag si Mang Jose, pero magpagayunman ay patuloy pa rin ang kanyang pagmamatiyag tuwing gabi. Nagulantang si Mang Jose sa mga katok sa kanyang bahay. Tinignan niya ang maliit na orasan na nakapatong sa kabinet. 5:00 pa lang ng madaling araw. Nilingon niya si Ben at mahimbing pa rin ang tulog nito. Kinumutan niya ito bago labasin ang kumakalampag sa pintuan. Sumilip muna siya sa may bintana upang tignan kung sino ang nasa labas. Agad na pinagbuksan ni Mang Jose nang mapagtanto na si Aling Josepa at Ador ang kumakatok. Pagkabukas pa lang niya ng pinto
at hinila agad siya ng kapatid papunta sa mga nag-uumpukan sa daan. Si Ador muna ang kasama ni Ben sa bahay. Habang sumisiksik sila sa nakaharang na mga tao, ay naagaw ang kanyang pansin ng isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit at nakasuot din ng kulay itim na belo. Napansin niya ang ngiting sumilay sa labi ng matanda. Sa tantya niya ay nasa halos 80 taong gulang na ang matandang babae. Bigla itong lumingon sa kanyang kinaroroonan at mabalasik na tumingin sa kanya. Tumalikod din ito at naglakad papalayo. Naisa na niyang habulin ang babae dahil masama ang pakiramdam niya dito, pero hinila siya ni Aling Josepa at sumuot sa maraming tao. Hindi niya napigilang sumuka nang maamoy niya ang nakakasulasok na baho ng walang buhay na katawan. Nagsimula na ring maagnas ang katawan nito. Nagkalasog-lasog ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Maputla na ang katawan na parabang naubos na ang lahat ng dugo at nawala na rin ang mga laman loob nito. Nasa pagsusuri ang mga pulis nang humahangos na dumating ang isang lalaki. May nakita pa itong 2 bangkay sa may ilog. Mamimingwit sana ang lalaki nang may napansin itong pulang likido na nakakalat sa gilid ng ilog. Sinundan ng lalaki ang dugo na nagkalat at ang huling patak ng dugo ay nasa malaking bato. Sinuri agad ito ng lalaki at nakita niya ang 2 bangkay sa likod ng malaking bato sa gilid ng ilog. Agad itong pumunta sa kinaroroonan ng mga pulis upang mapuntahan ng mga ito ang kinaroroonan ng 2 pang bangkay. Sumunod naman ang ibang pulis sa lalaki at ang ibang pulis naman ay nagpaiwan upang humanap ng mga ebidensya na magtuturo sa sospek. Sumunod na rin sila Aling Josepa sa lalaki. Narating nila ang tinutukoy na nakakita sa 2 bangkay. Tulad ng naunang biktima, ay wala na ring mga laman loob pa ang 2. Ang pinagkaiba lang ay mukhang kaninang madaling araw lang sinalakay ang 2 dahil sariwa pa ang mga nagkalat na dugo sa katawan ng mga ito. Narinig niya mula sa kanyang katabi na taga-kabilang baryo ang 2 biktima. Ang pinagtataka ng mga ito ay kung ano ang naging kasalanan ng mga biktima at parang hayop ang ginawang pagpatay sa mga ito. Tingin ko, isa itong babala na may darating na sakuna sa ating lugar. Wika ng isang babae, nakararating lang sa pinangyarihan. Tumingin ito kay Mang Jose at Aling Josepa nang makahulugan bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kailangan natin magtulungan lahat upang magsugpo ang mga anak ng dilim. Alam natin na hindi ordinaryong tao ang papatay ng ganyan kundi isa itong halimaw na nagkakatawan tao. Ibig mo bang sabihin, nakikita mo ang mangyayari, Amelia? Tanong ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Ang kasama na ito ang sumagot. Naku, Anita, yang si Amelia, wala pang hula na hindi nagkatotoo. Kaya nga siya nabansagang weirdo dahil dyan sa mga hula niya. Mukhang tama naman siya. Hindi ordinaryong nilalang ang pumaslang sa 3 biktima. Hindi na lang ni Mang Jose pinansin ang mga ito. Niyaya na niya ang kapatid na umuwi. Nagpatiunan na siya sa paglalakad habang si Aling Josepa naman ay nakasunod sa likuran niya. Nag-uusap sila nang may tumawag sa kanyang pangalan.
Sabay pa silang napalingon ni Aling Josepa sa tumatawag sa kanya. Mang Jose, sandali lang po. May sasabihin lang po ako sa inyo. Hingal na sinabi nito nang makalapit si Amelia sa kanila. Oh, ano ba yun Amelia? At hinabol mo pa talaga kami? Tanong niya sa babae. Kasi po Mang Jose, gusto ko lang po kayong balaan ni Aling Josepa. Nakita ko po kasi sa aking panaginip ang mga senyales ng pagsugod ng mga aswang. Mukhang sa lunar eclipse po ito magaganap. Buong buhangin po ang sasalakayin nila at nakita ko po ang dugo ang katawan ni Ben. Mang Jose, lahat po tayo ay nanganganib. Lahat tayo sa bayang ito mamamatay kung wala tayong gagawin. Sa araw ng eclipse marami ang mauulila. Si Tito Mario ang gabunan na sumalakay sa inyo at pumatay sa pamilya ng anak mo. Siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng ina ninyo. Maniwala kayo sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Si Jonas ang unang biktima ng gabunan dito sa lugar natin. Yung unang bangkay si Jonas yun, Mang Jose. Si Mario? Hindi ba't magkapatid sila ng ama mo, Amelia? Inutusan ka ba niya upang linlangin kami? Opo, kapatid siya ni Papa. Pero Mang Jose, hindi ho ako kakampi ni Tito Mario. Kahit ho ang mga magulang ko ay ganun din. Matagal na namin siyang hinahanap. Subalit bigla siyang naglaho matapos ang libing ng kanyang pamilya. Kailan lang namin nalaman na nandito siya sa buhangin nang makita siya ng isang kakilala sa palengke. Teka Amelia, papaano siya naging aswang? Tanong ni Aling Josepa. Base po sa narinig ko kay Papa, usang loob na nagpahawa si Tito sa kanyang amo na isa palang gabunan. Nais niyang maghiganti sa inyo, lalo na sa iyo Mang Jose. Napabuntong hininga si Jose sa narinig. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya, Amelia. Hindi ko naman talaga ginusto ang nangyari. Nilinlang ako ng tiyo mo na si Dado. Huli na nang lalaman ko ang tunay niyang pakay at huli ko na rin nalaman na magkapatid pala sila ni Mario sa ama. Malungkot na saad nito. Kaya nga po kailangan ko ang tulong ninyo. Talagang may kakayanan akong makita ang mangyayari sa pamamagitan ng panaginip at mangyayari ho ito sa eclipse. Pumayag na rin si Mang Jose sa pakiusap ni Amelia. Napagkasunduan nilang kausapin ang kapitan upang ipaalam ang mangyayari. Nang sa ganon matulungan sila na ibalita sa mga kapitbahay ang nalalapit na pagsalakay ng mga aswang. Nauna nang umuwi si Amelia, samantalang sila Mang Jose ay nagpunta sa morgue upang makiusyoso. Habang papunta sila sa morgue, pakiramdam ni Aling Josepa ay may sumusunod na matang nakatingin sa kanila. Pasimple siyang lumingon sa likuran pero wala naman siyang napansing kakaibang kinikilos ng mga kasama nila. Napailing na lang siya at itinuon niya muli ang atensyon sa mga pulis na nang-iimbestiga sa katawan ng mga bangkay. Napansin ni Mang Jose na hindi mapakali ang kapatid kaya nilapitan niya ito. Ayos ka lang ba, Josepa? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Nasa kalagitnaan ng pagsusuri nang may napansin ang isang pulis sa bangkay. Nagsuot muna ito ng gloves sa kamay at lumapit sa unang bangkay. Kinuha ng pulis ang isang kwintas na may medalyon na pendant sa kamay ng bangkay. Pagkatapos ay isinilid ito sa ziplock at inilagay sa iba pang mga ebidensya. Medyo nagulat si Mang Jose sa nakita.
Sigurado siya na galing yun sa gabunan. Dahil nakita na niya ang medalyong iyon nang maglaban sila ng gabunan. Matapos siyasatin ang mga bangkay, ay bumalik na rin sa presinto ang mga pulis. Umuwi na rin ang magkapatid sa kanilang bahay. Napagdesisyonan nila na ipaalam sa mga anak ni Aling Josepa ang magaganap na pagsalakay ng angkan ng mga aswang. Baka sa mga mukha nito ang takot dahil alam nila na kailanman ay hindi nagsisinungaling ang mga ito tungkol sa mga nilalang ng gabi. Nangako ang mga ito na tutulong upang mailigtas ang mga tao sa lugar ng buhangin. Gaya ng napagkasunduan nila Mang Jose at Amelia, una nilang pinuntahan ang bahay ng kanilang kapitan. Araw kasi ng Sabado at wala itong pasok sa trabaho, kaya nasa bahay lang ito nagpapahinga. Hindi naman inaasahan ng kapitan ang pagbisita nila. Ngayon lang kasi sila bumisita dito ng personal simula nang maluklok ito bilang isang kapitan. Magandang umaga, Kapitan. Baka pwede namin kayong makausap kahit saglit lang, kung hindi naman kami nakakaabala. Bungad agad ni Sanya dito. Ikaw talaga, Amelia. Wala naman akong ginagawa, kaya ayos lang. Pumasok muna kayo rito. Iginiya sila nito papasok sa loob ng bahay. Pinaupo sila nito sa sala at doon nag-usap. Ano bang atin, Mang Jose? Sigurado napaka-importante ng sadya nyo at pumarito na kayo sa bahay. Oo nga, Kap. Importante talaga at sana maniwala kayo sa maririnig ninyo at matulungan ninyo kami na maintindihan ng ating kabaryo. Kung ganon, ano ba yon? At nang mahanapan natin ng solusyon agad. Si Aling Josepa na ang nagkwento tungkol sa mga aswang at sa mga magaganap na pagsalakay ng mga ito. Ikinuwento niya ang buong detalye sa kapitan. Akala niya ay pagtatawanan sila nito o sabihan ng haka-haka lang nila, pero nagulat sila nang walang pagdadalawang isip na pumayag itong tulungan sila. Napag-alaman nila na namatay ang kapatid ng kapitan nang habulin ang mga ito ng isang yanggaw at pinili nitong ipain ang sarili sa yanggaw upang mailigtas siya. Nalungkot naman ang tatlo sa narinig. Kaya pala walang maraming tanong at agaran itong nagbigay ng solusyon. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng pantalon at tinawagan ang assistant nito. Inutusan ito ng kapitan na sabihan ang mga tao na magpapatawag siya ng pagpupulong bandang 1:00 ng hapon sa kanilang barangay. Matapos na marinig ang sagot ng nasa kabilang linya, ay pinutol na nito ang tawag at humarap na sa kanila. Sinabi nito ang mga plano upang masiguro nila na maniniwala ang mga tao sa kanilang lugar. Pagkatapos nilang marinig ang mga plano, ay magalang silang nagpaalam. Nagpasalamat na din sila dahil naniwala ito sa sinasabi nila. Alas 12 pa lang ng tanghali ay pumunta na sila sa barangay. Kasama ni Aling Josepa, ang mga anak at si Ben. Samantalang kasama naman ni Amelia ang pamilya at iba pang kapitbahay nito. Nadatnan na nila si Kapitan at iba pang mga taga-baryo. Ilang saglit lang ay nagsidatingan na ang iba pa. Tulad ng inaasahan ni Mang Jose, marami sa kapitbahay nila ang hindi naniniwala na may aswang.
Pinagtawanan pa sila nito dahil gawa-gawa lang daw ito ng mga tsismosa. Mabuti na lang at di nagtagal, nakumbinsi rin ito ni Kapitan. 2 araw na lang at lunar eclipse na, kaya puspusan na ang paghahanda ng mga taga-Anilaw. Gumawa din sila ng mga patibong at bawat bahay ay may mga pangontra ng aswang. Nakausap na rin ni Mang Jose ang kapatid na gabuna na si Mario. Naisa na nitong maibalik sa normal ang kapatid, subalit sinabihan siya ni Mang Jose na wala nang makakagamot kay Mario dahil uminom na ito ng dugo. Nanlumo na napaupo ito sa mahabang silya. Nalungkot din si Mang Jose sa nalaman na pinatay ni Mario si Dado at ang buong pamilya nito. Sagad hanggang buto na talaga ang galit nito sa kanila. Napagpasyahan ng pamilya ni Amelia na sa bahay na ni Mang Jose sila tutuloy hanggang matapos ang eclipse. Nais ng ama nito na makita ang kapatid kahit nasa anong anyo. Sumang-ayon naman si Mang Jose sa pakiusap nito. Sinabihan niya ang pamilya ni Amelia na isa rin siya sa pinaghihigantihan ni Mario dahil siya ang pumatay sa anak nito. Ipinaintindi niya sa mga ito na kailanman ay hindi niya ginusto ang nangyari at wala siyang alam sa totoong pakay ni Dado. Sinabi na rin niya na pinatay ni Mario ang kanyang anak at ang pamilya ng kanyang anak, pero hindi pa rin ito kontento. Nais netong paslangin ang apo at ang natitirang kadugo ni Mang Jose at maaaring napuruhan niya ito nang minsan sumalakay ito sa kanyang bahay. Napailing na lang ang ama ni Amelia sa narinig. Kinabukasan ay dumating sila Aling Josepa at ang mga anak at apo nito sa bahay ng kapatid. Pinili ng mga ito samahan sila Ben upang matiyak ang kaligtasan ng dalawa. Nakita ni Aling Josepa ang pamilya ni Amelia. Nagbatean muna ang mga ito. Si Ben naman ay sumama sa ibang mga pinsan na pumasok sa kanyang silid. Naglaro agad ang mga ito. Lumabas ng bahay sila Mang Jose nang dumaan sila Kapitan at iba pang mga kalalakihan na kasama netong nagroronda. Kinamusta neto ang kapitbahay at upang masiguro na nakahanda na ba ang lahat. Pinaalalahanan din ito ang mga tao na wag nang lumabas ng bahay pagdating ng 6:00 ng gabi. Tumuloy na ang mga ito sa pagroronda nang masiguro na nakahanda na ang lahat sa pagsalakay ng mga nilalang. Dala ng mga nagroronda ang pinatulis na kawayan at ang iba naman ay mga dalang itak. Dala naman ni Kapitan ang dinikdik na bawang na nilagyan ng asin at kalamansi, pati na rin ang mahabang buntot ng pagi. Bumalik na sila sa loob ng bahay nang mawala na ang mga ito sa paningin nila Aling Josepa. Bawat sulok ng bahay at may mga nakakabit na pangontra. Siniguro na ni Mang Jose na hindi na makakapasok ang mga nilalang sa loob ng bahay tulad ng nakaraan. Si Ador Amelia ang nakatokang magbantay sa mga bata. Binigyan ng ama ni Amelia ng tig-isang walis tingting ang mga ito. Pinaniniwalaan din kasi sa lugar na ito na pangontra din sa mga aswang ang walis tingting na hindi pa nagagamit. 5:00 na ng hapon, isinara na ng mga tao ang kani-kanilang pintuan. Tanging ang mga tanod, si Kapitan at ang iba pang nagroronda ang makikita sa labas. Matapos maghapunan ay pinapasok na ni Mang Jose ang mga bata sa silid kasama sila Ador at iba pang mga pamangkin ni Mang Jose. May mga hawak itong panlaban sa mga aswang. Sinabihan niya si Ador na ilak maigi ang pintuan ng silid at huwag bubuksan
kahit anong mangyari. Tumango naman ito, sinunod ang sinabi ng matanda. Tanging si Mang Jose, Aling Josepa, Amelia at ang ama ni Amelia na si Tonyo ang nasa sala. Hawak ni Amelia ang buntot pagi na ginawang latigo ng ama. Samantalang may hawak namang walis tingting, gulok at langis na may nakalagay na dinikdik na bawang at asin si Tony. 6:00 ng gabi, magaganap ang lunar eclipse. Ilang minuto na lang at magaganap na ito. Kahit nakaupo, ramdam pa rin ni Amelia ang pangangatog ng tuhod. Itinuon na lang niya ang paningin sa ginagawa nila Aling Josepa at Mang Jose. Pagkapasok ng mga bata at iba pang mga membro ng pamilya sa silid ay saka naman sinabi ni Aling Josepa sa kanila ni Amelia na mambabarang silang dalawa ni Mang Jose. Hindi agad nakapagsalita ang mag-ama. Siniguro naman ni Aling Josepa sa kanila ni Amelia na ito na ang huling araw na gagawin nila ang pambabarang. Tumango na lang ang mag-ama. Lihim naman na nagdadasal si Amelia na sana hindi magkatotoo ang panaginip niya kagabi. Sa panaginip nakita niya na nakahundusay na si Mang Jose. 6:00 na ng gabi. Nagsimula ng tumahol ang mga aso. Napahigpit ang hawak ni Amelia sa latigo. Lumapit siya sa may bintana at sumilip sa maliit na butas. Nakita niya ang napakadilim na kalangitan. Sa unahan ay may nakita siyang 3 malalaking aso na nailawan ng may poste. Napakurap siya at biglang nawala ang mga ito. Nagtahulan na naman ang mga aso at narinig niya ang mga pagaspas na parang nagbumula sa isang pakpak. Napaatras siya nang may makitang isang napalaking ibon na tumapo sa bubong ng kanilang kapitbahay. Bumalik siya sa kinauupuan. Panay pa rin ang dasal nila Mang Jose at Aling Josepa habang magkahawak ang mga kamay. Hindi niya maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng dalawang matanda. Nakita ni Tonyo ang pagkunot noon ni Amelia. Sumenya siya na wag nang maingay. Narinig nila ang mga hiyawan sa labas at may humihingi ng tulong. Biglang may kumalampag sa pinto ng bahay at ikinagulat ni Amelia. Patuloy pa rin ang dalawang matanda sa kanilang ginagawa. Sa bawat kalampag ng pinto ay siya naman paghigpit ng hawak ni Aling Josepa kay Mang Jose. Maya-maya ay nagsilabasan muli ang mga insekto. Narinig pa nila ang pagsuka ng nilalang sa may pinto. Tumayo si Mang Jose at naglakad papalapit sa pinto. 1 dangkal na lang ang layo nila mula rito nang biglang nasira ang pinto. Suminghot-singot ang nilalang na animoy may pamilyar na amoy. Huminto ang mapupulang mga mata nito sa mag-ama. Hindi makapaniwala si Tonyo at Amelia na nasa harapan nila ang gabunan. Umatungal ito at mabalasik na sumugod kay Mang Jose na noon ay kinukontrol ang ibang insekto patungo sa ibang nilalang. Nakita nila ang napakaraming aswang na sumalakay sa bawat bahay. May mga namatay na habang ang iba'y nagtatakbuhan upang makapagtago. Nakipaglaban din ang mga nagroronda. Nakapatay din sila ng mga aswang sa tulong ng mga pangontra laban sa mga ito. Sa pinto ng kanilang bahay ay may buntis na napatay. Wakwak na ang tiyan nito. Ngumisi ang gabunan na tumingin sa kanila. Sa tulong ng orasyon ni Aling Josepa at nagawa nilang mabarang ang nilalang. Umatungal ito sa sakit. Hiniram ni Mang Jose ang latigo kay Amelia. Hahambalusin na sana niya ito nang biglang lumabas sa silid si Ben.
Tumakbo ito papunta sana sa kanya ngunit bigla itong sinunggaban ng gabunan. Mabilis na nagbagong anyo ito mula sa pagiging halimaw hanggang sa pagiging tao. Humalakhak ang nilalang na nasisihan sa takot na nakikita mula sa mukha ng mga ito. Pagmasdan niyo mabuti kung paano ko maghiganti. Kay tagal kong hinintay ang araw na ito at sa wakas hawak ko na ang pinakamamahal mong apo. Huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa akin. Ako na lang ang paghigantihan mo. Huwag ka nang mandamay ng iba. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bakit? Anong kasalanan ng anak ko at pinahirapan mo siya ng ganon? Tahimik kaming namumuhay kahit salat kami sa yaman. Nag-iisang anak namin si Maya, pero pinatay mo ang bata. Wala namang ginawang mali at nang dahil sa nangyari, hindi iyon natanggap ng asawa ko kaya nagkasakit ito at kalaunan ay sumunod na sa anak ko. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit hindi ako pwedeng manakit ng inosenteng bata, samantalang ikaw pwede? Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Huli na lang nalaman ko ang totoong balak ni Dado. Ang sabihin mo, gahamang ka sa pera. Pero ngayon, sa akin naman ang araw na ito. Maniningil na ako sa lahat ng may utang sa akin. Mario, tama na. Huwag mo nang dagdagan ang mga napatay mo. Wala yang kasalanan. Isipin mo naman ang napayapa mong mag-ina. Sa tingin mo ba gusto nilang maging halimaw ka? Mas masahol ka pa nga sa pumaslang sa anak mo dahil hindi lang isang buhay ang pinagbayad mo. Tumigil ka, Tonyo. Wala kang alam sa pinagsasabi ko at ng aking mag-ina. Kung akala ng mga ito na makakatakas sa kalupitan ang mahal nilang apo, pwes mali sila. Ngayon pa ba ako aatras samantalang napatay ko na ang naguutos sa kanya? Tito, makinig naman po kayo kay Papa. Pakawalan ninyo na po ang bata. Nakikiusap ho ako. Umiling pa rin si Mario. Desidido talaga itong idamay ang bata. Kung gaano kabilis itong naging tao, siya namang kabilis ang pagbalik nito sa pagiging gabunan. Akmang dudukutin nito ang puso ng kawawang bata. Nagmula sa likuran ay hambalusin ito ng latigo ni Aling Josepa. Hindi nito napansin ang babae na lihim na kinuha ang latigo na nabitawan ni Mang Jose. Nilingon at nabitawan neto si Ben at paika-ika itong tumakbo sa kanyang lolo. Ipinagkatiwala ni Mang Jose si Ben kay Amelia. Kinuha naman agad nito ang bata at nagmamadaling bumalik sa loob ng silid. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang mga kasama ni Ben. Sa wari niya ay ginamitan ito ng mga nilalang ng isang pampatulog na mahika. Nilak niya ng maigi ang pintuan habang inaaliw ang umiiyak na bata. Tanging palahaw ni Aling Josepa ang naririnig ni Amelia. Hindi siya nagtangkang sumilip upang hindi sila mapahamak. Bumulagta si Aling Josepa sa may dingding. Tumilapon ito nang ihagis siya ng nilalang. Namilipit siya sa sakit na naramdaman. Agad naman siyang inalalayan ni Mang Jose. Nang makaupo na siya, ay nilingon nito ang nilalang. Nakita niya na naglalakad ito patungo sa kinaroroonan ni Ben at Amelia. Bumaling muli siya sa kapatid na patuloy pa rin sa pag-inda ng kanyang balakang. Josepa, alagaan mo si Ben. Huwag mong hayaan na maging mambabarang ito tulad ko. Siya na lang ang naiiwang alaala ng aking anak. Kaya pakiusap, huwag na huwag mo siyang pababayaan. Pag hindi ako nagtagumpay, kunin mo ang kahon sa ilalim ng higaan ni Ben at gamitin mo ito para sa kanyang pag-aaral. Ano ba, Jose?
Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ngumiti si Mang Jose sa kapatid at nagpasalamat din siya sa walang sawang pagtulong neto sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang boses ni Tonyo na pinipigilan ang kapatid na pumasok sa silid ni Ben. Bago neto masira ang pinto, ay agad na kinuha ni Mang Jose ang latigo kay Josepa at ang punyal. Tumakbo siya patungo sa nilalang at ginamit ang lahat ng lakas upang mailayo ito sa pintuan. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapunta sila sa labas ng bahay. Nagtagisan ng lakas ang dalawa at parehong ayaw magpatalo. Nakakuha ng pagkakataon si Mang Jose nang matumba ang nilalang. Mabilis ang kilos na sinaksak niya ito sa puso. Umatungal ito ng malakas at walang ano-ano'y ay bigla nitong dinukot ang puso ni Mang Jose gamit ang matutulis at mahabang kuko nito. Narinig niya ang sigaw ni Aling Josepa at Tonyo mula sa loob ng bahay. Nasilayan niya ang mga umiiyak na muka na nakadungaw sa bintana. Bago malagutan ng hininga, ay tinawag pa niya sa pangalan ng apo. Sa wakas tapos na, wika ni Mang Jose habang unti-unting ipinipikit ang mga mata. Parehong namatay ang gabunan at si Mang Jose. Kasabay ng pagkamatay ng gabunan ay umatras na rin ang mga natitira pang aswang. Nang mawala na ang mga ito, saka pa lang nagsilabasan ang mga tao. Sakto naman tumilaok na ang mga manok. Pumalahaw ng iyak ang mga naulila ni Mang Jose. Nakikiramay sa kanila ang kapitan at mga kapitbahay na tulad nila Aling Josepa ay nagluluksa rin sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Kinaumagahan, agad na kumalat sa karatig na lungsod ang pagsalakay ng mga aswang. Bawat isa ay nagpaabot ng tulong sa mga naulila. Marami ang napaslang sa mga taga-Anilaw. Subalit mas marami naman silang napaslang na mga aswang. Ilang araw ang lumipas matapos ang libing ni Mang Jose. Kinuha ni Aling Josepa ang sinasabing kahon sa ilalim ng higaan ni Ben. Pagkabukas niya, tumambad agad ang perang naipon ni Mang Jose sa apo at may 3 passbook na nakapangalang kay Ben. Inipon ito ni Aling Josepa upang gamitin sa pag-aaral ni Ben. Nang sa ganon, hindi ito mahirapan sa paghahanap ng pambayad sa oras na nasa kolehiyo na ito.